Umakyat na sa mahigit 50 ang bilang ng mga kaso ng karahasang may kinalaman sa eleksyon ayon sa tala ng Commission on Human Rights. Balita hatid ni Bam Alegre. 18 taong nanungkulan bilang punong barangay sa Matnog, Sorsogon si Cayetano Oro Jr. Ngayong eleksyon, kumandidato naman siya sa pagkakonsehal. Pero sa gitna ng kampanya, pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang gunman si Oro. Nasawi siya mula sa tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabilis umanong tumakas sa mga suspect matapos ang krimen. Kahapon nga, nag-house-to-house kami. Nangyari yung hindi dapat mangyari. First time niya sa municipal councilor. Pero wala nga kaming lakas loob na mag-file kasi pera nga. Nagkataon na aksidente ang kapatid niya, siyang pumalit. Sa La Libertad, Zamboanga del Norte naman, nasa meeting de avance raw ang re-electionist na si Congressman Seth Haloshos nang paputukan siya umano ng mga armadong lalaki. Sa ipinadalang pahayag ni Haloshos, patungo raw siya sa podium na magsulputan ng mga gunman na nakasuot ng military fatigue. Saka nagpaputok ng baril sa kanyang direksyon. Tumagal daw ng 15 hanggang 30 minuto ang putukan. Maswerte raw na nakaligtas siya sa insidente. Pero ang ipinagtataka raw niya, wala umano ni isang pulis na rumesponde sa gitna ng pamamaril. Gayong nasa kabilang kalsada lang ang police outpost. Wala pang pahayag kaugnay nito ang La Libertad Police. Batay sa pinakabagong tala ng Commission on Human Rights mula Enero kung kailan nag-umpisa ang election period, 52 na ang kumpirmadong karahasang may kinalaman sa eleksyon. Kasama rito ang mga insidente ng pamamaslang, tangkang pagpatay at harassment. Sa ngayon may 26 pang kasong iniimbestigahan. Ayon sa grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates, may mga naitalaga ng bantay sa iba't ibang rehiyon sa darating na eleksyon. We are in 18 pilot areas nationwide. Bawat isang rehiyon po ay mayroong representanteng probinsya o munisipyo. Depende doon sa kalagayan ng karapatang pantao at yung history nila ng election-related violence. Bam Alegre, GMA News.